So kumbaga maraming hurdles bago ka magsimula ng isang proyekto at sama mo pa yung safety and security mismo sa bansa. Siyempre kung ikaw investor bakit ka pupunta sa isang bansa na baka ikaw makidnap? Opo. Doc, maaari bang sabihin na dahil sa graft and corruption, ito yung nag-uudyok para mag-introduce ng bagong tax scheme para mapunan yung mga pagkawala? Kasi, di ba, kaya mayroong tax na i-implement kasi nga para madagdagan or may makuha ng source para sa certain project. If ever po na hindi talaga mawala ng lubusan, possible na asahan pa ba natin na meron pang mga tax na panibagong tax or mga i-implement na ganyang hakbang sa hinaharap po? Oo. Alam mo, Admar, ang tawag ko dyan ay vicious cycle of corruption. So may cycle yan eh. So bibigyan kita ng halimbawa, konkretong halimbawa sa kaso ng flood control. Sa kaso ng flood control, halimbawa, nagkaroon ng pagbaha. So sasabihin ng mga leaders dyan sa mga bayan na nabahaan, kailangan namin ng budget, no? Kasi para magkaroon ng flood control project. So nagkaroon nga ng flood control project. Ang nangyari naman is nagkaroon ng graft and corruption. Substandard yung ginawang flood control. Nung bumagyo, bumaha, nasira. Sabihin na naman nila, magdadagdag na naman tayo ng pondo. So paulit-ulit lang yan na mangyayari. Ganon din sa kaso niyang sa buwis. Kasi saan nila kukuhain, no, itong idadagdag nila na panggastos? Kukuhain nila ito either sa pangungutang or sa taxation. Sa taxation, may dalawang paraan yan, Admar. Una is pwede nilang taasan yung buwis na binabayaran mo na. So halimbawa, yung VAT, pwede nilang taasan yung VAT. Or yung income tax brackets, pwede nilang taasan yung percentage na binabayaran mo or ibaba nila yung exemption. So kumbaga ngayon yata ang exemption is 250,000 for a single person. Baka gagawin na lang nila yung 100,000. So kung mahigit 100,000 ang kinikita mo sa isang taon, may bayad ka na ng buwis, wala ka na sa exemption. So may mga ganon. Ikalawa is yung nabanggit mo na posible mag-introduce ng bagong buwis. No? So either hindi nila ibababa yung tax rates mo but yet they will introduce new taxes or they will figure it out with the existing taxes, i-increase nila ngayon yung babayaran ng buwis. Either way, hindi yan maganda para sa paglago ng ating ekonomiya. Kasi naipakita na po sa mga pag-aaral na kapag itinaas po natin ang buwis, no, nagkaroon ng tax increase, yan ay makakahila sa paglago ng ekonomiya pababa. Yan ay nakita natin sa kaso ng train law, no, nung panahon ni FPRRD. Nung mga unang quarter na na-implement yung train law, nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa paglago ng ating ekonomiya as a result of the implementation of the train law. So kumbaga, nakita na natin historically na kapag ka nagtaas ka ng buwis, hihila yan sa paglago ng ating ekonomiya pababa. At hindi maganda yon kasi ang mangyayari niyan is maaapektuhan ng napakaraming sektor ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya, kapag ka nagkaroon ng pagbaba sa paglago ng ating ekonomiya. And hindi rin yun maganda from the point of view of the consumers, yung ordinaryong tao. Kasi ikaw na, kumbaga, honest ka magtrabaho, no? Patas kang lumaban, yung sinasabi ng ating mga kababayan, patas kang lumaban, you're paying your taxes, and yan makikita mong ini-increase yung iyong taxes and napupunta lamang po sa graft and corruption. So hindi talaga maganda yun, Admar. Opo, speaking of paglago ng ekonomiya, doon sa isang slide nila kung saan ay pinapakita yung kanilang target, no? Yung GDP growth rate dito. Sinasabi dito yung target, halimbawa doon sa slide kanina na ipinakita mo. Slide number 1, yan. Opo, 6 to 7% na GDP yung target for 2023, 5.5 lang yung na-accomplish. Last year, 6 to 6.5, 5.7, galing ito ng 6.5 to 8, naging 6 to 6.5, yung target for 2024, 5.7 pa rin yung kanilang na-accomplish. Yung target din nila ngayon, hindi pa natin masabi kung ilan yung na-accomplish for 2025. Pero para sa kalamanan lang ating kababayan, ano yung purpose kung bakit meron tayong target? Pag ganito ba yung ating target, ibig bang sabihin nito,
pwede na nating mabayaran or malaking bahagi nito ay kumbaga makakatulong ng husto sa ating ekonomiya. Para saan itong target po, Doc? Oo. Kasi sa aming mga economists, Admar, mahalaga yung targeting. Kasi bahagi yan ng tinatawag nating benchmarking. So kumbaga pag sinabing benchmarking, maglalagay tayo ng mga targets para malaman natin kung nagiging epektibo ba talaga yung ating mga polisiya. At ang pinaka-main na target na sinusunod namin mga economist is yung paglago ng ekonomiya. No? Kasi nga tayo, ang Pilipinas po ay isang developing country at bilang isang umuunlad na bansa, kinakailangan natin na magkaroon tayo ng tinatawag na robust and inclusive economic growth. Yun yung kinakailangan natin. Kaya kaming mga economist, we really put a great deal of attention sa paglago ng ating ekonomiya. So yun po yung ating tinitingnan. And as nakita po natin sa datos, hindi po nila na-reach yung kanilang mga targets. At ang nakababahala dito, Admar, makikita mo is that over the next years, kasi nag-update sila ng Philippine Development Plan. Wala tayong slide noon, pero sa ating mga kababayang interesado, i-google nyo na lang po yung Philippine Development Plan midterm update. So meron silang midterm update ng PDP. Makikita ninyo doon na ibinaba po nila yung mga targets ng paglago ng ekonomiya sa hinaharap. Alam mo, Admar, napaka-importante ng growth rate ng ekonomiya, lalong-lalo na sa pagtataya ng budget. Kaya every beginning of the budget cycle, makikita po ninyo yung ating mga economic managers, nandyan po sila sa Kongreso at nagbibigay ng kanilang assumptions, nagbibigay ng kanilang pag-uulat tungkol sa paglagay ng ating ekonomiya. Kasi yan pong mga assumptions na yan, lalong-lalo na sa growth rate ng ating ekonomiya, yan ang magdedetermina kung magkano ang magiging ilalago ng budget sa hinaharap. Kasi yung paglago po ng budget, mga kababayan, nakadepende din po yan sa paglago ng ating ekonomiya. Kapag ka po lumalago yung ekonomiya natin, yung pangkalahatan, yung tinatawag natin GDP growth, lalago rin yung ating budget. So kumbaga kung may contraction sa ating ekonomiya, asahan natin na magkakaroon din ng contraction sa pangungulekta ng buwis. Saan mo ngayon kukunin yun? Mas lalakihan mo yung pangungutang o maghahanap ka ng ibang sources. So kumbaga napaka-importante po na impormasyon itong mga datos na ito na i-share sa atin yesterday ng economic managers ng ating bansa. Kasi yan po ang mga nagdedetermina ng magiging estado ng budget sa mga darating na panahon. Opo, dito naman tayo, huling topic lang po mula sa akin, Doc, itong foreign direct investment po, kung saan may comparison din silang binigay. Yes. Dito, mapapansin sa isang slide kanina, 1995 to 2004, naungusan pa natin yung Indonesia pagdating po sa... Pakita nga natin, Admar, pakita natin. Oo, yung isa. Yung isa. Patungkol sa foreign direct investment. Isa hindi pa. Hindi yan. Okay, yung may graph. Ayun. Okay. Yan. Dito sa kaliwang bahagi, yung pinakakaliwa mismo, makikita natin yung may mga kulay dyan. 1995 to 2024, ang Pilipinas, kumbaga, kung ikukumpara sa mga kapitbahay natin na bansa, yung kulay asul, Vietnam, orange, Malaysia, yung apple green is yung Thailand, at yung parang maroon ba yan, Indonesia or brown ba yan. Naungusan natin yung Indonesia. Kumbaga, mas maraming mga nag-i-invest kumpara sa Indonesia sa atin, 1995 to 2024. Pero, biglang sirit ito noong 2005 to 2014. Tingnan mo, naungusan na lahat hanggang sa 2015 to 2024. Ang tanong ko lang, normal lang ba yung may growth? Siguro, no? From 1995 to 2024, nakita natin, may paglago din sa ating foreign direct investment as well as yung mga kapitbahay natin. Pero kapansin-pansin na mas pala tayo, kung ihahambing natin sa ibang mga bansa, di hamak na mas tayo, kumbaga competitive tayo noon, kumpara sa ngayon na parang napag-iiwanan tayo, pero na lang siguro dito sa Thailand na ungusan na natin from 2015 to 2024. Pero itong Vietnam at Malaysia na halos kalibel lang natin noon, naungusan pa nga natin yung Indonesia, napakalayo na po ng agwat, Doc. Alam mo, Admar, very good question and topic yung part niya. Naidagdag ko nga yan sa mga slides natin, is that kahapon,
may nagtanong kay Secretary Recto, hindi ko lang maalala kung sinong congressman yun eh, may nagtanong sa kanya about comparing Vietnam and the Philippines. Ang sagot ni Secretary Recto, which is very telling ha, ang sabi niya was that kaya tayo naungusan ng Vietnam is that ang Vietnam ay bahagi ng global supply chain ng manufacturing. So kung titingnan niyo po ng mabuti, ano bang ibig niya sabihin dun sa global supply chain na yan? Tandaan natin na ang China ang #1 producer ng manufactured goods sa buong mundo. Sila nagpo-produce ng manufactured goods. At ang Vietnam, kasali sila dyan kasi yung ibang stages of production dumadaan sa Vietnam, ultimately papuntang China or mula China papuntang Vietnam. So, kumbaga, isa sa mga eksplanasyon kung bakit tayo napag-iiwanan is lalong-lalo na itong mula 2015 to 2024, ano? Is that isinantabi natin yung ating magandang economic relations with China. Kung tayo po sana ay naging bahagi ng global supply chain, kagaya ng sinabi ni Secretary Recto, which I think was right. Kung tayo ay naging bahagi, actually bahagi naman tayo eh, pero not at the same scale and extent as Vietnam. Kung naging kapareho tayo ng Vietnam in terms of yung ating partisipasyon sa global supply chain, hindi natin nakikita yung ganyang klaseng bar chart na nasa screen. At hindi lang yan, Admar, kung titignan mo yung nasa kanan na, titignan mo yung sa kanan, year-to-year comparison within the Marcos Jr. administration, makikita mo halos walang pinagbago from 2023 to 2024 ang net foreign direct investment. Flat. Kumbaga from 6 something trillion, para halos pareho lang. And kung titingnan mo yung first 6 months of this year, compared to the first 6 months last year, bababang ating FDI. So, kumbaga, by looking at these charts, we have to ask ourselves, anong ginagawa ng Pilipinas na mali? Kaya tayo nagkaganyan. At ano naman yung ginagawa ng Indonesia at Vietnam na tama as it relates to foreign direct investment kung bakit nila narating yung mga level na yan. So, sa palagay ko, alam mo, Admar, isa sa mga malalaking factor pa rin dyan is yung kalidad ng gobyerno natin. Yung quality of governance. No? Mahalaga yan sa foreign direct investment, mahalaga yan sa pagdesisyon ng mga investor kung saan sila mag-i-invest ng mga bansa. Hanggang sa ngayon, napakarami pa rin nating problema in terms of attracting foreign investments. Mula sa kuryente, mula sa cost of production, mula sa itong mga permits. No? Imagine, may mga proyekto, Admar, barangay captain can say no and hindi matutuloy yung project. No? So kumbaga maraming hurdles bago ka magsimula ng isang proyekto at sama mo pa yung safety and security mismo sa bansa. Siyempre kung ikaw investor, bakit ka pupunta sa isang bansa na baka ikaw makidnap? Hindi ba? So kumbaga, marami pa rin tayong challenges na dapat nating kaharapin in terms of how to attract this level of FDIs, foreign direct investments, na kagaya po ng ating mga kapitbahay sa ASEAN. Opo. Doc, sa natitirang 3 taon po ng administrasyong Marcos Jr., kakayanin pa ba na magsagawa sila o magpatupad ng mga malalaking projects, lalo na sa infrastructure? Pwede pa rin naman, kaya lang, siyempre, yung completion niyan, hindi na sa ngayon. No? Kasi yung mga ganyang project, makikita natin yan, yung completion yan sa susunod na administration. Kagaya halimbawa ng mga ibang project na nasimulan ni Pangulong Duterte, makikita natin yung completion yan, baka hindi pa nga sa ngayon, ano? Baka yung completion yan sa susunod pang administration. So kumbaga, may mga projects talaga, lalo na yung sinasabi mo, yung mga malalakihang proyekto, matagal po yung matagal po yung pagka-realized on mga project na yan. So it will take some time. Kaya lang, kung titingnan din natin in terms of yung mga makaya pang magawa ni Marcos Jr., sa palagay ko, kulang na yung 3 taon, Jade. Ano? Maraming taon ang nasayang. Yung unang 3 taon ni Marcos Jr. talaga, nasayang po yan. Kasi ang nabanggit ko na rin yan sa mga interview ko sa inyo noon, na yung unang 3 taon ni Marcos Jr., nasayang yan dahil sa pamumulitika, no? Dahil sa mga kung ano-anong mga activities, no, na hindi talaga magkakaroon ng magandang epekto sa ating ekonomiya. Yun yung mga pinursu nila.
no? At nakikita natin ang resulta sa ngayon, yung mga chart na nakita natin kanina at yung mga graphs, no? Yun yung naging resulta ng mga maling pulisiya na ginawa ni Marcos Jr. unfortunately. Huli na lang, may aasahan pa po ba ang maraming Pilipino given this budget season ngayon? Ano pa yung mga magiging positibong pananaw ng ating mga kababayan para sa natitirang taon ng Administrasyon Marcos? May pag-asa pa naman, Jade. Ano? Ako hindi ako nawawala ng pag-asa dyan. The fact na may mga members of Congress that are standing up and speaking out, these are actually good signs, no, na mayroong pag-asa, no, that there is hope na magkakaroon ng liwanag din, no, dyan sa issue na yan in terms of sa pagtataya ng budget. Kasi alam mo, for a long time, Jade, no, itong pagtataya ng budget has been in the dark. Nasa dilim ito for a long time. Hopefully ngayon, baka magkaroon ng konting liwanag at makita natin kung ano talaga yung nangyayari. Kaya ako mismo, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. No? Bagamat medyo malayo-layo pa tayo dun sa dulo. No? Kumbaga para tayong nasa tunnel, Jade. No? Kumbaga yung liwanag dun sa dulo ng tunnel, nakikita na natin. Pero medyo malayo-layo pa yung ating dapat na lakarin. No? So, sa ngayon, nakikita natin may konting liwanag. Ako hindi nawawalan ng pag-asa. Darating din naman tayo sa panahon na kung saan magiging transparent itong nangyayari na ito patungkol sa ating budget, Jay. Doc, daghan kayong salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, ingat po kayo, mabuhay po. Well, thanks for having me, Admar. Thanks for having me, Jade. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.